Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ang kanina, binasa natin itong uh, ang pagkalikom ng Quran bilang isang aklat. Uh, yung ano natin dito, yung unang yugto ng pagkalikom, review lang natin yung unang yugto, yung paglikom ng, nung panahon ni Propeta Muhammad ay pumili siya ng maraming sahaba na tuwing makakatanggap siya ng kapahayagan na dakilang Quran ay uutusan niyang isa sa ilan isulat ang mga sahaba. Okay? Uh, Sila yung mga binansagan na kutab al-wahi. Like, yung mga una, sinulat ko na to kanina eh. Yan, ang kutab al-wahi ay ng mga tagasulat ng revelasyon. Tapos yung wahi naman, yun yung revelasyon. So, at naisulat din doon, ito yung mga kung saan sinulat. Ito yung mga sinulat ito sa mga balat ng hayop. At sinulat ito sa pagkasunod-sunod ng talata. So, ipagpapatuloy lang natin. So, nandito tayo sa pangatlo. Itong pangatlong yugto. Okay. Basahin natin. Ang pagkalikom ng dakilang Quran ay bilang isang aklat ng ibig sabihin ay ang pagsasagawa ng mga kopya nito sa kapanahunan ni Uthman ibn Affan. Ito yung sa pangatlong yugto na to. Nung lumawak na ang nasasakupan ng Islam at kumalat ang mga sahaba sa iba't ibang lugar napasok ng Islam upang ituro ang dakilang Quran at ang mga alituntunin ng Islam. Ang bawat sahaba ay binibigas niya ang dakilang Quran ayon sa kanyang narinig sa propeta. At dapat na mabatid na mayroong 7 kilalang pamamaraan sa pagbigkas ng Quran mula sa propeta, na kung kaya mayroon sa kanila na ang kanyang pagbigkas ay hindi na napatunayan ng ganoong pagkabigkas ay sa huling pagbigkas ni Angel Gabriel na buuan ng Quran. Tingnan nyo ito, yung iba talaga dito, binigkas dito sa binasa natin, binigkas niya ang dakilang Quran ayon sa kanyang narinig. Ibig sabihin talagang kung ano yung narinig ng mga sahaba, ganun sila mag-recite ng Quran. Tapos meron dito, kasi ito na yung ayon sa nabasa natin, lumawak na yung nasasakupan ng Islam. So, panahon ito ni Uthman ibn Affan. Tapos, mabatid na meron itong 7 kilalang pamamaraan na pagbigkas ng Quran mula sa propeta. So, dito pa lang nalaman yung itong pamamaraan. May 7 pa ng pamamaraan ng pagbigkas ng mayroong 7 kilalang pamamaraan sa pagbigkas ng Quran mula sa propeta. May 7 pamamaraan. So, si Propeta Muhammad, meron siyang 7 pamamaraan na kung kaya meron sa kanila na ang kanyang pagbibigkas ay hindi napatunayan ang ganoong pagkabigkas ayon sa huling pagbigkas ni Angel Gabriel sa kabuuang Quran, na kung kaya ang mga taga-Sham
ay nagbabalsa ng dakilang Quran ay sa kanilang natutunan na pagbigkas mula kay Ubay ibn Ka'ab. So yung taga Sham may nagturo sa kanila wala kay Ubay ibn Ka'ab. At maaari sila ay nakapagbigkas na ng pamamaraan na hindi narinig ng mga taga-Iraq. At ang mga taga-Iraq naman ay binigkas nila ang Quran ayon sa kanilang natutunan. Sa pagbigkas kay Abdullah ibn Mas'ud, at maaari sila ay nakapagbigkas ng pamamaraan na hindi narinig ng taga-Sham. Kaya minamali nila ang isa't isa, nagbibintangan sila ng isa't isa na paglabag sa kautusan. Si Uthman naman ay ganun din ang kanyang nakikita sa Al-Madinah, Al-Munawwara. At katunayan ay may nangyari na ang isang tagaturo ng pagbibigkas ng Quran ay nakapagturo ng isang pamamaraan ng pagbibigkas, at ang isang guro naman ay ibang pamamaraan ng kanilang tinuturo na pagbibigkas. Na kung kaya kapag nagkatagpo ang kanilang mag-aaral na kabanata ay kapwa pinupuna ang paraan ng pagbibigkas at nagtatanggihan sa isa't isa. Gayong katotohanan ay tama silang lahat sa kanilang pagbibigkas, subalit hindi dumating sa kanila ang ganong kaalaman. Hey, shoutout po kay bro? Kay Bro Jacob. Bro, kamusta bro? Ito yung tafsir ng Quran. So yung tatlong pamamaraan kung paano nilikom yung Quran. At ang pangyayaring ito ay nakarating kay Uthman. At siya ay tumatayo at nagbigay ng payo. At kanyang sinabi, kayo ay nasa akin pa, subalit kayo ay hindi na nagkakasundo-sundo. At nagpapaligsahan sa pagbigkas kung sino ang tama. Na kung ang ganitong pangyayari ay naganap mismo rito sa aking harapan ay gaano pa kaya roon sa kanila na nakarating sa mga malayong lugar, ay siguradong mas matindi ang kanilang pagkakasalungat, na kung kaya magsasama-sama kayo o mga tagasunod ni Muhammad at magsulat kayo ng Quran para maging batayan ng mga tao na gawing iisa na lamang ang paraan ng pagbigkas. Okay. So sa panahon ni Uthman pala dito, sa harap pa lang nila, may mga nag-aaway-aaway na kung paano binigkas yung Quran. Kasi yung iba kasi dito ayon sa dito sa nabasa natin, yung ibang taga-Sham tsaka taga-Iraq, hindi nila naabutan hindi nila napakinggan yung paano binigkas ni Propeta Muhammad. Hindi nila narinig. Kaya dito pa lang na sila. Nag-aaway-aaway sila sa harap ni Uthman. So ang ginawa nila, walang maging batay ng tao, gawing isa na lamang ang paraan ng pagbibigkas. So sa isa pang hadith ni Imam Bukhari, ang kwento ng paglikom na ito ayon sa pagsalaysay ni Anas ibn Malik, na kanyang sinabi, katotohanan si Hudayfa ibn al-Yaman ay dumating kay Uthman, na kung saan kasama ng mga nakipaglaban sa mga taga-Sham noong kanilang pasukin ng Armenia at Azerbaijan. Ang bahagi ng Russia, nakasama ang mga taga-Iraq, at matindi ang
pagkagulat ni Hudaypa na kanilang pagka, pagkakaiba ng pagbigkas ng Quran at sinabi ni Hudaypa kay Uthman, O Amir al-Mu'minin, agapan mo ang mga sabayan na ito bago sila magkasalungat sa aklat ng Quran na katulad ng pagkakasalungat ng mga Hudyo at mga Kristiyano, na kung kaya nagutos si Uthman ng tao tungo kay Hafsa, sa kanyang sinabi, ipadala mo sa amin ang Musab, Quran na at kopya kami mula rito ng maraming kopya. Pagkatapos ay ibabalik ito sa iyo. Kaya pinadala ni Hafsa radhiyallahu anha ang Musab kay Uthman. Mula rito ay gumawa sila ng 7 kopya at pinamanahan mula ni Zaid ibn Thabit kasama ang ilang pang mga pantas ng Quran nang makompleto na nila ang pagkakakopya rito. Muli nilang ibinalik kay Hafsa radhiyallahu anha ang orihinal mula sa 7 kopya nito. Ang isa sa mga pinadala nila sa Makkah, ang isa sa Syria, ang isa sa Basra, ang isa sa mga Kufa, ang isa sa Yemen, ang isa sa Bahrain, at ang isa ay hinabilin mula sa kapital o kabisera. Ang Al-Madina, sa bawat kopya ng Quran ay pinadala sa bawat lugar ay may kasamang isang maalam na nagbibigkas. Ayos. Ito yung isa sa mga bro? Nakikinig ka ba, bro? May na tayo. Kasama maalam pagbibigkas. So, binigyan nila ng kopya yung mga lugar na to, yung Bahrain, Syria, Yemen, Kufa, Madina. Merong isa silang iniwan na tagapagbigkas ng Quran. So kung ano yung mga sahaba na yon na kung paano nila narinig si Propeta Muhammad, ay doon nila binibigyan ng isang tao. So ayon dito sa nabasa natin, ang bawat kopya ng Quran ay pinadala ng bawat lugar ay may kasama isang maalam sa pagbibigkas ng Quran. So ito ang ganda ng dito. Para maiwasan yung yung ng Quran, maiwasan yung pagbigkas ng mali-mali. So nagbigay rin sila ng isang maalam na isang sahaba na para maiwasan yung pagbabago-bago ng pagka-recite na ito. Nito? Para dito parang detalyado na. O nga naman para maiwasan yung pagkasira ng pagbibigkas. Isang maalam ng pagbibigkas ng Quran sa bawat lugar. Ayos. Kaya maiwasan ng anumang suliranin na maaaring mangyari sa darating na panahon. Kasi ngayon pa lang, ngayon kung narinig natin sa pagbigkas ng Quran wala sa, halimbawa, dyan sa Makkah, ganun na ganun yung pa rin. Ang mga Muslim noon ay mayroong mga nakatabi na personal nilang kopya na mga bahagi na kapahayagan ng Quran. Bali ito ay mga nilikom nila. Subalit dahil sa napagsama na ang buong Quran bilang isang aklat, na kung kaya inutusan silang lahat ni Uthman na sunugin ang kanilang mga personal na kopya o anumang pinangahawakan nilang mga pahina ng Quran na hindi buo ang pagkakalikom upang maiwasan ng fitna na pagkakasalungat o kaguluhan. Kanina binasa natin yung
Yun nangyari kasi 'di ba sa harap ni Uthman, may mga nag-aaway-away kung paano i-ano yung ano nila kasi may mga personal din silang kopya kanina yung sa nabasa natin. Doon pa lang, ah, ang ginawa ni Uthman, si Hafsa at ito pa lang muli. Kumuha sila ng kopya doon sa kay Zaid bin Thabit. Hindi, kay Hafsa sila kumuha pa ng ano ng kopya ulit. Tapos dahil nga yung doon lang nga nagkaiba-iba yung mga ano, yung mga tao sa pagbigkas. So kumuha ulit sila ng kopya kay Hafsa. So doon pa lang dinistribute nila kasi may mga kopya rin sila na hindi ano, kompleto ron. So ang ginawa ni Uthman ay dito sa nabasa natin, ano niya naman, yung mga personal nilang kopya, pinasunog na nila para maiwasan nga yung fitna. So, nung nagkaroon na sila ng Quran na galing kay Hafsa at saka kay Zaid bin Thabit, ito na yung pitong ano, nag-iwan at nag-iwan sila ng maalam nga sa bawat lugar na yun. So, yung mga nalikom nila na mga hindi, yung mga personal ng Quran na pinagtatalunan nila na hindi katulad dun sa mga kila Hafsa at kila Zaid bin Thabit, sinunog nila yun para maiwasan yung mga ano na kasi nagkakaano nga sila. So, maiwasan ng fitna, pagkakasalungat o pagkakaguluhan. Sa mga katulad, sinunog nilang lahat ng kanilang mga personal na kopya at ginawa nilang basehan na ang binuo bilang isang aklat na pinagkasundo ng lahat. At kung kaya, ito ay bali ay naging opisyal na kopya na tinatawag ng Musaf Uthman. Sa ganitong paraan, napangalagaan ang Quran mula sa pagbabago at pagkawala. At sinabi ng Allah, batay sa pagkakasalin, walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan kami, pag-aalinlangan, kami ay nagbaba ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang pag-aalinlangan na kami rin ang patuloy na mga ngalaga nito mula sa pagdaragdag o pagbabawas na o sa anumang kasiraan. Ang mga kapaliwanagan ng Quran Al-Karim sa madali nitong pagkaunawa sa Surah Al-Hijr 15:9. Ito yung aya sa Quran para ano, sinabi ng Allah na walang pag-alinlangan na kami ay nagbaba ng Quran kay Propeta Muhammad at walang pag-alinlangan na kami rin ang patuloy na mga ngalaga nito sa pagdaragdag ng pagbabawas ng mga kasiraan. So, hanggang ngayon, kung ano yung nakikita natin Quran, yung pa rin hanggang sa ngayon. Magmula noon. So, ang papangalagaan ito hanggang sa huling araw. Itong paglikom ay nangyari noong pagkatapos ng ika-24 at umpisa ng taon na ika-25 ng Hijra. Ayon sa pagkasalaysay ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah, at pinili ni Uthman ang apat sa mga sahaba na tungkulin ito na sina Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zawar, Zaid ibn ibn al-As at saka si Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham na, na itong tatlong itong tatlong huling ay mula sa angkan ng Quraysh. Ng Quraysh. Galing na yung ano na to, si Uthman yung pinakahuli.
Ito sa pangalawa, nabasa natin kanina, Abu Bakar. Tapos na nawala na si Abu Bakar, si Omar. Tapos ngayon ito yung pinakauli sa tatlong yugto, si Uthman na. Nabasa natin. Ang ganda ng pagkapaliwanag dito. Ang galing ng ano, ang galing ng ito parang sa pagpapaliwanag, ibig sabihin yung Quran talaga ay pinangalagaan. Ito may mga ano talaga na hindi mo mababasa sa iba na yung ganitong klaseng Quran ay uh, may history kung paano ano, detalyado kung paano ito pinangalagaan. Paano nabuo? Paghingi ng kalinga sa Allah. Okay? So, sa susunod ito yung ano natin na ito yung topic, babasahin natin sa susunod. Al-istiada, paghingi ng kalinga sa Allah o pagpapaadya. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Yung susunod natin babasahin sa susunod. So, sa mga nanonood dyan, yung mga klase natin sa Islamic Center, i-ano nyo ito, i-share nyo yung ano natin para yung ano, susunod, basahin natin yung susunod na ano, topic natin, yung istiada. So natapos natin itong tatlong yugto kung paano nalikom yung Quran. Ako nga ano to, ilagay ito sa aking Facebook page yung paano paglikom ng Quran para mabasa nyo rin. Hanggang dito lang siguro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.